Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumagayin, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, proceed tayo, continue tayo sa isa buhay reviews natin. So yung first 3, I think sa May ata natin na ilagay yon. Tapos itong another 3, sunod-sunod to. Parang nagsimula ata to ng June 10, 11, 12, ganun ata. Oh, I don't know kung kailan nyo ito mapapanood, kung kailan ko siya ma-upload. Basta sunod-sunod yung yung 3 battles natin dito sa Isa Buhay tournament. So ayun, tulad ng mga nasabi ko before, itong Harlem vs ManW, nabigyan ko na rin to ng prediction video sa Judge Ginan na page. So if may time kayo, pwede nyo i-check at tignan at panoorin kung ano yung naging prediction ko sa battle na to. So ngayon, hindi na natin patatagalin to. It's Harlem vs ManW. Ito na yung huling battle review natin so far sa ngayon sa Isa Buhay, kasi meron na lang tayong inaantay na dalawa. Yun yung laban ni Unico at G-Clown, tsaka Raffian at Goryo. So yun na lang. So as of today, wala pang upload sa ganon sa battle na yon. So antayin natin. After na ito, flip top pa rin tayo yung mga non-tournament, yung mga undercard sa battle na to. Panoorin natin. Okay? So yun, game. Second side 15, Harlem. Game. Napakyo ako sa'yo! Oo, pukin ang ina ka! Kailangan ko pang magpa-late para lang sa poster, putang ina mo, maiangat ka! Freestyle lang yun. Amanda B? Balita ko! Pinsan mo daw yung alagang aso ni Cardi B. Malayong kamag-anak ka daw ng matandang salamangkero na si Bobby D. Kasi ganito yung mga tipo na kalaro mo ng bata, na tipong kakamot sa tumbong, sabayaan mo yan. Tapos pag magbibirienta na kayo, yung pansit canton, buta kakamayin. Ang ina mo, extra seasoning yan. Noong unang kita sa'yo ng doktor, sabi niya sa nanay mo, Mrs., tang inang mukha yan. Kung talaga ng tatay mo, putay, saswap kita sa gulaman. Kasi ganito yung mga tipo ng itsura na kahit di kayo na puta, nakakagigil. Kahit mahal ngayon ng crudo, yung tricycle mo, sarap kargahan ng diesel. Yung mga one-dimensional rapper na tulad mo, na patawa lang ang kaya, di kaya maging serious, ikaw lang bukod tangi na yung pagiging pangit at pinagpapasalamat mo pa kay Papa Jesus. Kasi, tanginan to, kasi kung di ka pangit, ta skill set mo the same, mawawalan ka ng dating at impact. Isa buhay to. At yung mga style mo, nakaw sa internet at di original. Tangina, random shit na katarantaduhan, tas i-rhyme. Alam nyo ano, mahirap gayan sa style nito ni Tarantado? Eh di wala nang iba, kundi kundi yung putang inang pagmumuka mo. Kasi siya daw ang bagong Joker ng liga. New school na sa ito. We, talaga? Tangina, basta rhyme na nag-evolve, bars na basta pangit, nakaka-lap trip na. Ang ina, new school na sa ito ang puta. Di yan dapat sa'yo ang binansag. Alam mo ano mas bagay sa'yo, ha? Andy G na di nag-drugs. Si isa ka lang one-trick pony na malala pa ng mga leon sa gubat.
Isabuhay ito at yung skill set mo, mas bagay yan dalhin dun sa set ng Cool Pals. Kasi anong paki ko sa estilo mong komedya na pa one line? Anong silbi niyan kung yung estilo ko patalon-talon ng timeline? Ilang komedyante na na-encounter ko, kaya sa style mo, I'm not hardly surprised. Nanggaling na ako sa irang yan at alam ko pang counter dyan, bye. Papakita ko sa iyo paano pumuntos gamit powerful written. Singit natin yan. Totoo naman yun na yung sinasabi ni Harlem dito na galing na ako sa era na yan. So, totoo kasi nung time ni Harlem, ang daming Joker nun. Compare sa ngayon Although, marami pa rin naman Joker sa ngayon. Pero, kung titignan mo, kung isa-isain mo, galing din to sa era ni Harlem. 'Di ba? So, sino-sino yung mga Joker nung time ni Harlem? Syempre, Saito, Andy G, sila Jonas, andun din sila Jonas nun Or wag natin i-count si Jonas, sabi natin Sinyo. Marami pa. 'Di ba sila Romano nagjo-jokes, hindi masyado nagjo-jokes si Romano nun. J King, 'di ba? So marami talaga So yung punto ni Harlem dito okay naman. Na totoo naman yung sinasabi niya na yung estilo nga doon ni Manda, galing na siya doon sa ganung era, 'di ba? So yun. Sa style mo, I'm not hardly surprised. Nanggaling na ako sa irang yan at alam ko pang counter dyan, bye. Papakita ko sa iyo paano pumuntos gamit powerful written. Sa tulad kong heater, kulang tower o healer. Mamili ka kung ikay magiging powder o thin air. Kahit gutom ka, di mo ko madedevour, Doombringer. Ang ina ka. Kaya di mo ako mauulol kahit na alam ko malakas ka man trash talk. At di mo ako mapapaikot ng mga jokes mo kahit kamukha mo si Balmond. Ako ang unang baliw dito sa ligang to na nagngangalang Poseidon, kaya ako nandito pa din kasi di ako old god, kalahati ko cyborg. Ako si Harlem T-1000, pero ngayon ako magiging Terminator. Napupuksa sa MC na pagmumukha, mukhang hulma sa isang predator. Ganto itsura, pag sa gitna ng daan, nasunugan kayo bigla ng radiator. Dito simula ng kaharian ng kabaliwan mo, ito'y comeback story ng gladiator. Kasi matagal na akong underdog sa ligang to. Wala akong pake kung ikaw lang yamado. Kaya ko gawin yung mga ginagawa mo, pero di mo kaya gawin yung mga ginagawa ko. Kung undercard tong laban natin, pwede mo pa ako mahigitan sa tenga ng mga tao, kaso isa buhay to. Ngayon pakita mo sa amin ano pang kaya mong gawin dito sa entablado. 2 minutes. 2 minutes pero naka 3 minutes no? Okay. So, usual Harlem ang napanood natin. Wala siyang hindi siya masyadong nag-rely sa mga comedy, which is si Harlem kaya rin naman niyang sumabay sa ganon. So kinontra niya yung pinaka-estilo ni Manda. Good strategy yun for me kasi kung sasabay si Harlem sa estilo ni Manda, baka iwanan lang siya neto So, sa tingin ko, magandang strategy yung ginawa ni Harlem na mag-stick siya sa kung sino siya, sa kung ano yung estilo niya. And sa tingin ko, at some point, may mga okay na linya naman si Harlem. Hindi lang talaga nakakakuha ng malaking momentum, malakas na momentum, crowd reaction, natutulugan yung iba. 'Di ba? So, ang pinaka nagustuhan ko doon, yun nga, yung kanina na kaya kong counterin yung estilo mo kasi nga galing na ako sa era na yan. So maganda yun. Maganda yung estilo na yan, which is totoo yun para sa akin. Ano pa? Actually marami pang okay na linya si Harlem. Yun nga lang, gaya nga nasabi ko sa inyo, medyo natutulugan, hindi nagkakaroon ng crowd reaction. So ayun. Hang muna natin yung round 1 ni Harlem. Siguro pakinggan muna natin si Manda para mas makita din natin kung ano yung difference ng dalawang round. So, game. Aray ko. Tangina, sakit nun pare. Nagpalit. Feeling importante, hindi naman importante. Kaya ka pinapakyu. Maliligo ka na lang kasi pati bigote mo iyupang sina-shampoo. Siya si Harlem. Isa sa mga MCing nauna dito. Kada laban niya inaabangan magretiro. Isang veteranong tanga na hindi nire-respeto. Pioneer sa flip-top na pag nagrarap, tamang kwento. Mga kasabay
kababayan mo, halos lahat umasenso, ikaw walang napala. Hanggang ngayon, nagko-call center pa rin at minumura ng mga client yung matanda at inaalila ng boss mong bakla. Yo, way back 2010, wala pang 3GS. Meron ng Harlem na nakakainis. Pinapanood na kita dati, aaminin ko ngayon. Mga komento pa nga sa'yo, Harlem ang wak mo. Ako nag-comment nun. Real talk lang, tol. Real talk lang, tol. Nakilala ka lang sa flip-top bilang bulol. Umaas na pang leon, di mo nga kayang mag-roar. Gago ka. Wala nang setup, rektahan na to. Parang nag-chat ako sa tropa ko, wala nang kamustahan, pautang ako. Utang na mo! Walang fanbase, walang prime, wala na din kaibigan. Si Juan Tamad na nga lang best friend mo, iyo pang nilisan, sabay kayong nag-addict, di ba? Tas nagbago ka, ikaw yung nang iwan. Ngayon, gusto mo siyang makabalik. Ang gawin mo, ganto. Malaki kita mo sa sugal, di ba? Si Juan Tamad, iparehab mo. Huwag mo sukuan, suportahan mo. Pilitin mong kumain. Hanggang sa sistema niya, di na makita yung bato, parang senador natin. Bars. Ba't nag-isa buhay ka pa? Eh wala ka naman tsansa. Sayang yung slot, dapat binigay na lang kay Dodong Saipa. Uy. Huwag kayong tumawa. Hindi yun joke. Kasi kung pagandahan ng linya, mas maganda yung kanyang stroke. Gago. Tang ina mo. Yo! Ano bang laban nito ang maayos na naging? Yung laban mo kay... Alam nyo ba yun, guys? Alam nyo ba yung nangyari kay Saipa? Sa tingin ko naman, familiar kayo dun sa nangyari kay Saipa. Dun sa, kaya may ganong reference si Manda. Diba, netong nakaraan. Di ko lang alam kung anong month. And I don't know if okay na ba si Dodong. I don't know. Pero diba nung nakaraan, yun nga, na-stroke si Saipa. Hindi ko alam kung kung totally stroke ba talaga or Bell's palsy lang. Diba? I don't know. So, yun. Yun lang. Kaya sinasabi niya dito, yung stroke ni Saipa. Gago. Hindi yun joke. Kasi kung pagandahan ng linya, mas maganda yung kanyang stroke. Yo! Ano bang laban nito ang maayos na naging? Yung laban mo kay Saint Luke, nag-reference ka ng Mariah Carey, tang ina mo, bading. Pag ako nag-carry, permit to carry. Gago. Pag ako nag-carry, permit to carry. M16 ang dadali na may extended magazine. Pag ako nag-gun bar sa'yo, tang ina nyo, Manda Baril ang dadating. Gago, angas. Okay na ako. Okay na ako. Wala kang dating. Wala din brand. Tangina na yan yung gusto kong baril na yan ba yung hindi yan pellet yan yung parang yung bala niya parang mga kisses. Yan yun sa tingin ko yan yun. Hindi yan pellet gun. Yan yung nakikita ko sa YouTube, sa mga shorts sa YouTube. Pinapanood ko yun kasi gusto ko nga bumili ng ganyan. Yan nga yung yung parang yung bala niya parang kisses. Ayan yun Ganda niyang baril na yan, gagi. Solid dyan. Dating! Gun bar sa'yo! Tang ina nyo! Manda Baril ang dadating! Manda Baril. Okay na ako! Okay na ako! Wala kang dating! Wala din branding. Kaya anong slant rhyme? Tamad ka lang mag-rhyming. Nirhyme mo yung Himalayas sa Mariah? Ang lupit mo naman, bro. Let me tell you something. Kaboses mo si Squidward. Sobra mong annoying at dragging. Tapos unat pa yung muka, parang laging nag-i-skydiving. Tang ina Manda to. Panay Ingles. Walang pagmamahal sa wika, itong malansang isda. Di makabayan kahit pangalan, hango sa lugar sa ibang bansa. Di ko masabing malayo na narating ko nung na-match up ka sa akin. Pero parang nakapunta akong Amerika kasi tinapakan ko ang Harlem. Maliit tingin sa akin, pagkat estilo ay komedya, pues mali kayo, pasensya.
Mas delikado tong baliw na nagpapanggap na walang diferensya. Di na ako nagbibiro. Wala na munang pakwela. Seryoso na ako, parang plasmang may nililigawang EA. Kung bastusan, mas bastos pa ako kay Badang na ng molestya. Malibog pa ako kay Rapido nung hindi pa nag-iiglesia. Mas kupal... Mas kupal pa ako kay EJ na nagka-PTSD kahit medic lang naman sa gera. Mas gago pa ako kay Wantamad nung ninakawan kanya ng bisikleta. Oo, damay din si Wanta. Yung adik mong kaparehan na sumisinghot ng regla ng negra. Pupugutan sila ng ulo, ilalagay sa piso ngayon, tatangin ko kayo, Repa. Sino mo kang pera? Okay. So, yan, klaro. Style clash man yung naging outcome ng round 1. Sa tingin ko, klarong-klaro na na-dominate ni Man W yung unang ikot. Diba? Si Harlem, usual Harlem yung napanood natin sa unang ikot, diba? Sa round 1. Andun yung technicals niya, yung mga yun, usual Harlem technicals, references, mga ganon. Pero sabi ko nga, hindi makuha ni Harlem yung yung momentum eh. So yung shift ng momentum hindi niya makuha, hindi niya ma-feel. Ako, di ko ma-feel yung momentum. Si Harlem, pinipilit niyang kunin din yung momentum, pero hindi niya talaga ma-feel yung tanggap ng tao sa mga verses niya, kasi yung ibang mga references niya natutulugan, yung ibang mga punchlines niya natutulugan, wala masyadong crowd reaction, 'di ba? So, ayun. At sabi ko rin kanina, nag-stick si Harlem sa pinaka-estilo niya, kasi hindi siya sumabay or di siya nag-focus sa mga jokes, kasi if ever magre-rely si Harlem sa ganong estilo, sa tingin ko kakainin siya ni Manda doon. But unfortunately, even naging style clash yung naging round 1, sa tingin ko na overpower pa rin ni Manda Baliw eh. So nakita naman natin yung naging round 1 ni Manda. So andun lahat comedy. Actually, sa comedy, ang pinaka-highlights nga ng round 1 ni Manda is comedy. 'Di ba? So, yun. May mga references na nagustuhan ko yung kung paano niya ginamit yung mga references na nilatag niya. Nagustuhan ko yun kung paano niya in-spit, kung paano niya na-deliver, kung paano niya nagawa ng iba't ibang rhyme schemes, yung ganong angulo. 'Di ba? Nagustuhan ko yung mga reference na ginamit niya. So, yun. Kitang-kita naman, sobrang klaro na nakuha ni Manda sa overall performance, momentum shift, ang bilis makuha ni Manda, effectivity, nakuha ni Manda, lahat halos lahat nakuha niya. So, ayun, kahit na tignan natin sila both, sa tingin ko overall, makikita natin na lamang si Manda. Even style clash yung nangyari. 10-8 in favor of Manda. Round 2. Game. Dala pa ng papel si Gago. So brave. At talaga mga taga-Antipolo, no? Laging ready sa road rage. Ang ina mo, babanat ka pa ng mga ganyang linya. Pula buhok mo, alam naman natin na sa Sakuragi, walang shooting at tira. Okay. O sige na. Nakakatawan, lap team kayo, no? Okay, sulit ticket. Hindi boring. Tangina nyo. Wala kayong magagawa pag larap ako dito na nakakaantok kasi isa buhay to. Kaya ikaw, alam nyo ba? Second sight 15 na. Kaya kwento ako, tangina nyo. Alam nyo ba unang labang ko ginanap nung second sight 1? Alam nyo sino unang kalabang ko? Si Apex lang naman. So, eto na nga. Vic, kanina di ako nag-shoutout, kaya kung pwede, please, pakinat counted muna ta sa time ko, para quits. So ngayon, alam ko na balitaan nyo na lahat ang about sa issue na pinaka-latest. Na dahil daw sa pagpapasugal ko, kaya naban si Apex. Lilinawin ko lang. Unang-una, nung laban nila ni Goryo, sa kanya ako nakataya.
lang may nagaganap na pustahan sa battle rap lingid sa kaalaman ng mga madla. Ngayon nung pandemic, katuwaan lang namin ng mga battle MC yun at kung may dayaan man na nagaganap, si Avic mismo unang susuway sa amin kalalo kung nakikita niyang nakaka-apekto to sa resulta ng battle rap. Kaya yung mga sinasabi niyo about sa sugal, wala na yun, di naman yung kasali doon, kaya pinakamaganda niyong gawin, mag-shut up na. Si gaya mo, di ka na nga nakakatulong, puta dumadagdag ka pa. Ba't ko naman gusto yun naman si Apex? Pukinangina, batchmate kami. Kahit late ako ng ilang beses ng event, di ako mababan sa ligang to kasi si Avic, classmate kami. Kaya ikaw mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Sanay yan si Yuson na magban ng mga Nico. Tigas mukha pa din, nandito pa din kahit sanay din siya na magban ng skitso. Hindi nyo alam, partner ko, pioneer batch ng mga band sa ligang to, sir. Baka isunod kita kay Lawan Lacy, Laser A, Jeans, Japorms, pati kay Ponger. Ang ina ka, pero oo, mahilig talaga ako sumugal. Katunayan, rounds nga, sinusugal ko. Real talk, kung di ako sumugal sa'yo nunusunugan sa Pasig, mararating mo kaya yung kinalalagyan mo? Sa mga di nakakaalam, nung naglaban si Looney at Righteous One, ako nag-organize nung sunugan. Pagkalabas nung poster, nag-PM kagad to sa akin out of nowhere. Walang kaabog-abog, nilista ko siya kahit sa battle wala pa sa kanyang umo-order. Kaya kung may dapat kang sabihin sa pagpapasugal ko, yun ay dapat magpasalamat ka na lang. Kasi sumugal ako sa kakayahan mo kahit mukha kang 2013 na boss atan. Tangina. Nakita ko kung paano mo ginapang upang maapakan ng entabladong 15 years ko nang tinutungtungan, kaso ang kinalulungkot ko lang, yung isa buhay ran mo at yung battle rap career ni Toti, parehas kong matutuldukan. Pero sure ball naman, bibigyan ka pa din ng laban yan ni boss. Pero sa ngayon, kahit kumain ka ng pepeng may reglas di ka tatagos. Kaya wag ako. Di mo ako mapapaandar sa mga shit mo, boy. I can fuck with your mind para kang nasa casting couch ni Sigmund Freud. Kaya di porket may baliw ka sa pangalan, sira ulo ka na. Tinanggal ko na nga yung baliw sa pangalan ko. Sige tol, sayong-sayo na. Kasi ang tunay na baliw, di alam na baliw siya. Kaya tatanungin kita, sira ulo ka ba? Kasi kung panaginip mo, mag-champion ng iyong crazy ass, ngayon palang binabangungot ka na. Anong silbi ng mga biro mo sa taong mingiti mag-isa? Ramdam ko ngayon yung mga balahibo mo tumitindig kada hibla. Ito'y katawan mo na sa gitna ng bangungot, gumising sa paghiga. Kaso pagbangon mo kahit anong habol mo, di ka na muli pang hihinga. Kasi anong Manda B versus Harlem T? Tangina, makikipagbaliwan ka sa akin? I'll drive you crazy. Para bang pininahan kita bigla sa kalye, tas sabay labas ng 45, bagsakan talagang pang-gangster. Makikita nyo yung Manda sa 9 de Febrero na mukhang na drive-by sa street ng Harlem. 2 minutes. Okay. Catchy naman yung catchy naman yung first half ni Harlem. Yung about yung story niya. Catchy siya. So what do I mean sa catchy? For me naging siya, exciting yung part na yun kasi hindi natin alam kung ano yung mga ikukwento niya. So ko lang sa part ko, naging exciting yun. Pero sa tingin ko napahaba masyado, 'di ba? Hindi naging punchlines yung mga punchlines. Kumbaga, more on narratives lang yan, more on statements lang. Storytelling, more on ganun lang na ginanap yung battle niya, second sight, 1, kalaban sa Apex, tapos yung kwento magka-classmate sila ni Arik, mga ganun. So, at some point, catchy siya magkakaroon ka ng interest pakinggan yung ganong atake ni Harlem. Pero, ang wala doon, yung punchline. Nasaan yung punchlines ni Harlem para doon? 'Di ba? So, asan yung atake ni Harlem para kay Manda? So, yun naman yung hahanapin mo. So, 'di ba? Kung yung round 1 more on mga references, technicals yung nakita natin, napanood natin. Sa round 2 ni Harlem, more on story. 'Di ba? More on stories 'yon. Tapos medyo kakapain mo talaga kung nasan yung punches. Yun lang, doon lang naman umikot Naging catchy lang yung angle ni Harlem kasi syempre, mga Pinoy, chismis yan machismis yan So, papakinggan nila yan para
Diba? Yung mga ganun. Okay, dun lang sa tingin ko, yun lang naman. Tapos syempre second half technicals ulit ni Harlem, mga ganun. So, yun. Round 2, game Harlem, Manda. 2 minutes daw yun. Ay, tagal nun eh. Paho ng hininga mo, pre. Counted yung pinanat counted ko. Manahimik ka, huwag ka nang paliwanag. Go. Check it. Sige. Harlem Baliw. Oo, yun ang una mong pangalan sa battle rap. Oh. Parehas tayong baliw. Pero ako yung mas tatatak sa isa buhay. Ikaw yung unang baliw na malalaglag. Alam nyo naman kapag baliw, sa Manda yan babagsak. Walang reaksyon ah. Hoy, pango! Yung ilong mo, boneless. Nung unang kita ko dyan, kala ko doorbell. Masarap mo ilong press. Balita ko, may sakit ka na daw sa bato. Pansit Canton pa more, tangina mo. Mamamatay ka na palalim, mamimiss ka namin. Galingan mo na pre, baka last battle mo na to. Naiintindihan kita kung bakit maaalat na food trip di mo matiis. Masarap naman talaga ang kanton, sabi ng tropa kong nagdadialysis. Ang angas-angas mo, hindi ka naman pala healthy. Hirap ka na palang umihi. Tangalem, tanggal yung yabang mo pag may catheter ka na sa titi. Utang ina mo, Manda. Takina yung laban nyo ni pistolero, para kayong gago ah. Sayang sa oras. Sa interview ang angas, sa battle nagkwentuhan. Ano yan, podcast? Ang boring ha? Shit! Sobrang awkward. Yung mga nanonood ng live, gusto ka i-pass forward. Ang lungkot mo mag-rap. Tangina ang drama. Kaya sa video, nilagyan na lang ni Kuya Kebs ng effects na tawa. Hindi ka obra sa big stage. Pang small Gago, FX na tawa. alam ko yun, gagi. drama. Kaya sa video, nilagyan na lang ni Kuya Kebs ng effects na tawa. Hindi ka obra sa big stage. Pang small room ka lang. Kaya wag kang umastang Poseidon ka ng karagatan. Pang aquarium ka lang. Eh paano? Ang haba mag-set up, kaya tulog yung crowd. Ako, kaya kong pagkasyahin 10 anggulo isang round. Na may rap skills, entertainment, kaya ko mag-all around. Parang birthday ng anak ni Arix, sinusulit ko lang bayad niya sa clown. Sumali tayo ng Family Feud. Naalala mo ba yon? Aminin mo man o hindi, ako dahilan ba't nanalo tayo doon. Eh paano? Sabog na sabog kayo. Kung ano-ano sinasagot nyo ni Mike Sweep. Niyaya nyo pa akong mag-chonky sa guest room. Wala kayong pinipiling lugar, mga adik. Tinanong ka ni Ding Dong. Sabi, kung ako yung lolo mo at nanghihingi ako ng tulong, paano to buksan? Ano kaya ito? Ang sagot mo, chichirya. Tangina naman. Kaya ka nagkakasakit, kakapiatos mo yan. Solid pagkakaibigan niyo ni Juan. Hindi ko expect matitibag kayo. Ganda pa naman ng tandem ni Juan Tamad at Harlem, parehas nasira sa bato. Hindi nakakakabato. Kabubuhan mo, di na matago, Lem. Ikaw yung pinaka-boring dito na may lumang estilo. Nakakabato, wala kang bago, Lem. Hindi ikaw yung adik na gusto kong makaengkwentro. Hindi ka naman henyo. Mas gusto ko yung isang adik na makaduelo. Mas marami ako matututunan sa maestro. Kaya siya, boy, buti na lang natalo ka kay Hansel. Kung hindi ko matatanggap. Kumbaga sa sex, mas gusto ko sak na agad, wag na yung silaplap. Back to you, sap-sap. Kala niya siguro, magaling siyang pumunto. Mag-i-storytelling, tas mag-i-English siya dulo. Kahit puro ka English, hindi sa akin tatagusto. Tatadtarin kita ng punches, mauuna magdugo ilong mo. Mas unpredictable tong Manda, pag sa entablado tumungtong to. Di mahulaan ang gagawin, parang biglang sinaksak ko si Pakundo. Kaya kitang patayin, punta. Pag sa entablado tumungtong to, di mahulaan ang gagawin, parang biglang sinaksak ko si Pakundo. Kaya kitang patayin gamit kwelang insulto. Kaya anong puro patawa? Mga patawa ko puro. Hindi, tawan-tawa lang ako sa ano talaga ni Manda.
pasok yung mga jokes ni Manda ngayon kasi lately hindi naman lahat. Lately yung mga jokes ni Manda hindi na kumokonekta eh. May isang battle si Manda na hindi talaga kumonekta yung mga jokes niya. Siguro ilan lang pero most of his lines sa rounds na yun or sa battle na yun hindi kumokonekta eh. So, alam ko na-review ko na rin yun. Nakalimutan ko lang kung sino yung kalaban niya. Pero ngayon, pasok na pasok yung mga jokes ni Manda dito. And sa tanong, sa round 2, men, wala nang, no-brainer. The first 2 rounds, nakuha na ni Manda. Kitang-kita naman sa Style Clash, yes, ulitin ko, Style Clash, pero I think na-dominate talaga ni Manda yung, yung round na to. 'Di ba? Sa punto, syempre sa technicals hindi natin pwedeng ibigay ng ano ba? Sa technicals hindi natin siya pwedeng i-judge as technicals tsaka jokes lang eh. 'Di ba? Syempre magkaiba ng estilo yung dalawang to. Syempre magfo-focus ka or magtitingin ka ng ibang kategory or ibang angulo para ma-judge mo yung battle. And sa tingin ko, sa mga punto, sa effectivity, sa pagiging well-rounded, dun natin i-judge overall eh. So, yun. Sa mga nabanggit ko, kitang-kita lamang si Manda doon. So, yun. Hindi ko na patatagalin. Kitang-kita naman, Manda yun. So, yun. It's a perfect 10 pa rin para sa kanya. Pero yung kay Harlem sa round 2, same eh. Diba? Sa 1 and 2, same niya. So, yun. 20-16 in favor of Manda Baliw. Round 3. Pag ganun, di ba? Round 1 nandito, 2 pag ganyan, mamaya 3. Sinasabi ko sa mga one-dimensional na tanga. Paano talaga hindi magpapatawa, pukin ng ina ka? Sinasabi mo sa Family Feud, sa rounds pinagkakasya mo, batang ina. Ba't nung sinagot mo sa Family Feud, sa tricycle pinagkakasya mo, 5. Ilan to? Ikaw dahilan, ba't tayo nanalo? Alam mo ba yung team effort? Ang ilan to, ang puta. Tapos nakikismoke, yung ini-smoke mo naman, Marlboro na mentol, pok. Ang ina mo. Okay. Nakatawa, no? Love trip, sulit ticket. Yay! Ang ina mo, fuck you! Inang iyan ang puta. Jokes. Sige. Alam ko, Amanda, madami kaming hanga sa'yo sa galing mo magpasaya ng tao. Talagang lintik ang halakhakan tuwing tumutungtong siya sa entablado. Para sa kasisiyan ng lahat, willing ka magnakaw ng mga material at idea. For the sake ng mga bara mo at linya, kahit magsasalita ka ng niga. Idadamay mo kahit pa mismo mga turo ng Quran at Islam, ultimo pagiging isang Bisaya, lintik kung paano mo i-distem. Alam mo ba bawal na maging tanga ngayon? Parang yung utak ni tanga di updated sa mundo. Di porket battle rap to, pwede mo na sabihin lahat ng iyong gusto. O sige, paano kung mag-click ng battle mo, unang beses na manonood pa lang? Tas nagkataon na Muslim na nakatira sa Mindanao. Tas ang mapapanood ay ikaw. Ano naman, ang layo sa'yo. So piling niloko, safe. Biglang binigyan ka ni Arik ng battle sa Davao, anong gagawin mo ngayon, bobo face? Tino choice ka, battle ka ng pakusganay. Kaso lingid sa kaalaman mo na sa paglapag mo ay minanman at inabangan kanila mula sa airport hanggang sa pagdating mo sa hotel. Yung tipong bibili ka lang ng yosi sana tas bigla ka nilang dadamputin. Tas dadaling ka nila sa lugar sa gubat kung saan napakahigpit. Sabay po tuwali ka sa puno ng saging ng napakahigpit. Tas yung mga bunga ng saging isa-isa, ipapasak nila sa iyong puwet. Tapos tsaka nila gagangbangin yung puno, tas yung mga katas ibubukaki sa yung bibig. Ang nakakapanghinayang lang, sana di ka na binuk ni Arik ng ticket pabalik. You know what rhymes with si Harlem T? Laos na bro? Sabi ni Husky, 6 months ka na daw, di nagbabayad ng monthly fee sa toda nyo. Pero paano naman kung sa toda nyo habang ikaw ay nakapila? May sumakay sa'yo, 3 niga. Nagtatanong magkano daw service mula Antipolo hanggang Nigeria. Di okay, sinakay mo yung dalawa sa loob. Tapos yung back ride mo, yung upo, ganto. Utang ina, buong
Biyahe yung burat nakatutok sa'yo. Kada lubak, putang ina, para kang binabatuta sa lower back. Ina ka. Kaya let me explain to you real fast because you seem kinda slow. You better be ready for the repercussions because you reap what you sow. This is karma for your stupidity. King ina mo. Ba't ba ako nag-i-English? Next round na lang kasi di naman ako naiintindihan nito. Kaya saktang ina ka, next round, galing-galingan mo. Alam mo, panalo no? Pero okay lang. Makipag-lap-tripa nga dito sa tanga. Wala akong pakialam. Basta i-align mo ang iyong panga. Kaya Amanda, sa mga tulad mong nagtatanong kung ba't nandito pa ako, kahit makailang talo, di ako nawawala sa ikot, I'm still here mga gago. Kasi papunta ka pa lang, pabalik na ako, Amanda, pabuang ka pa lang, puta, pagaling na ako. Kasi ano silbi ng mga... Kasi alam ko naging stepping stone mo ang comedy, kaya kanila hinahangaan. Pero mas bibilib ako sa'yo kung mapapatawa mo kami nang wala ka ibang tao na tinatapakan. Nandito ako para sa isang bagay lang at yun ay isang bagay lamang di ko na kailangan sabihin pa. Basta masasabi ko lang this year lahat ng babangga magigiba. Kaya Amanda, ikaw na bahala kung sa kanan o kaliwa, kung sa likod o sa gitna. Better luck next year, putang ina mo, pwede ka nang bumaba. 2 minutes. Okay, so tuloy na tayo guys. Nahihirapan talaga si Harlem makuha yung momentum niya dito. Ayun lang, tuloy tayo. Or masyadong na gawan ng harang ni Manda yung mga technicals niya kaya hindi masyadong tumatama. Okay, so yun lang. Proceed tayo, Manda. Yo! Ayos ba tayo dyan? Takot daw ako sa Bisaya. Eh di wow! Enigma, set mo, Manda B versus Sak sa Davao! Ano bang magandang nagawa mo sa liga? Wala akong makita. Bagkos, nagpalaganap pa ng sugal na pwede nating ikasira. Kung sino pa yung wak at lames, sila pa yung pasaway in fairness. Kundi dahil dyan sa pasugal mo, hindi Apex. sana naban at makikita pa sana nating lumaban. Si Snatch. Gago. Joke lang. Si Snatch. Isa kayo ni Apex sa unang batch. Una mo siyang laban, una mo ding panalo. Sa nagdaang panahon, mas umangat ang Apex kaysa sa'yo at mas tiningala ng tao. Sa isang iglap, nagkaroon ng senaryo. Pustahang pinalaganap mo na di na kontrolado. Dahil sa pinauso mong sugal, ito resulta ng ginawa mo. Inaway niya si Amo. Ngayon tablado ng makasampa ng entablado. Siya ang una mong panalo, ikaw din pala dahilan ng huli niyang talo. Ooh. Kaya siya ay gumawa ng tuldok. Kantang naisulat niya, grabe nakakalungkot. Kung kailan nakarating sa tuktok, saka naman siya tinanggal ni Bukbok. Dahil sa pustahang ikaw nag-udyok, pinauwi nung anib, kaya siya ay nagmukmok. Kung kailan nakarating sa tuktok, wag na nga, baka ako'y masuntok. Dama mo, bawat linya ko parang nakipaghalikan sa bingot. Papa. Wala pa. Ang Amanda to. Dama mo, bawat linya ko parang nakipaghalikan sa bingot. Paparanas ko sa'yo ay mas pangit pa sa babaeng kalandian ni Mot. Chicha ka lang. Chicha ka lang kay Manda. Fish cracker lang tong karpa. Matapos kitang pulutanin, di ka na maaalala. Wala nang may bilib sa'yo. Nagsasayang ka lang ng tinta. Sa panahon ng AI, sanay na kaming makakita ng nagsasalitang ulam na isda. Sawa na kami sa mga reference mo about sa drugs. Ba't ba proud na proud ka mag-addict bars? Sa bagay, nagre-reklamo nga to sa mahal ng gas, pero may pambili ng carts. Ikaw nag-mentor kay Heb Abi. Sabi mo sa kwento. Ikaw nag-mentor kay Heb Abi. Sabi mo sa kwento. Tinuruan mo ding mag-addict ngayon si Heb Abi ay inaresto. Hindi ka magandang ehemplo, tinuruan mo maging syabulero. 9165 bang kaso si Heb Abi, ginawa mong preso. Hindi ka magandang ehemplo, mapahip-hop o totoong buhay, sablay ka pareho.
Pinapanood ka na lang dahil sa iyong nakakadwelo, pero wala na sa iyong progreso. Nakatingin ka na lang Tang inan ang ano nun pinapanood ka na lang dahil sa yung mga nakakadwelo. Pinapanood ka na lang dahil sa iyong nakakadwelo, pero Ayos, wala no? na sa iyong progreso. Nakatingin ka na lang sa sweldo, parang mga kurakot na miyembro ng ating gobyerno. Mukhang pera, schizophrenia, alipin ng peso, gumagana ka na lang pag hinuhulugan, malabendo. Pero gumagana ka na lang pag hinuhulugan, malabendo. Ako na ang end mo kung ayaw mo pang maendo. Sibak sa iyong palakol, sa iyong kinatatayuan, sibak ka sa pwesto. Sige, wag ka muna magretiro para may mabash pa ang mga tao. Sige, wag ka muna magretiro para wala nang manood ng live kasi di na sila sa iyo interesado. Sige, wag ka munang magretiro para may punching bag pa mga bago. Sige, wag ka munang magretiro nang mahanay ka sa mga nagkakalat na veterano at dungisan ang legasiyang nabuo parang ginagawa ni Sak at Saito. Hindi ka palaging malakas, hindi ka immortal. Baliw pa nagpaalala na hindi na yan normal. Ako'y salungat sa pustahan at sa galawan mong immoral. Oo, joker nga ako, hindi ako kabilang sa sugal. Second side 15. Sorry. Tinulak tas nag-sorry gago. Dati pinanindigan muna ni Manda. Yun. All 3 rounds Manda. Huwag natin patagalin to. So, kitang-kita naman sa lahat ng aspects, performance, effectivity, punchlines, 'di ba? Kuwang-kuwa ni Manda 'yun. So, yun lang. Wala nang habang explanation. Harlem vs. Manda Baliw. Para sa sa buhay tournament. Mag-iayos 1 beses para sa kanilang pareho. Ang Bata Urado, 5-0, advancing sa tournament. Manda. Mag-iayos tayo lahat para kay Manda Baliw. Shit. Solid. Salamat kay Harlem. Yon, Manda Baliw, peace. So, shoutout to ang Manila, Queen Montana, sa lahat ng nandyan. So, wala. Tangay na yung baril, oh. Ayun na, binoto ko si Manda Baliw. Style kasi yung nangyari pero mas nagamit ni Manda yung stilo na ng epektibo. Yes. Para sa akin yung mga jokes niya tumatama din talaga. Yes. All 3 rounds ko yung nangyari. So yan, congrats kay Manda Baliw. Props pa rin kay Harlem. All 3 rounds kay Manda. Si Harlem malupit may mga solid siyang angles at concepts pero nagkulang talaga siya sa execution. Yes. Si Manda, Tama. naman yung angles siya pati mga tema. Tapos ang ganda pa ng pagkulma niya ng lines. Parang puro one-liner na talagang knockout punch siya. So yun, Manda Baliw. Ayun, round 1, sinabayan ni Harlem yung joke ni Manda Baliw, which is weapon ni Manda, pero mas natripan ko pa rin yung material ni Manda. Then round 2 naman, maganda yung laman ng mga thoughts tsaka materialis ni Harlem, pero kinain yun ng karakter pa rin ni Manda. Round 3 naman, pinanindigan pa rin ni Harlem na magrarap ako dito kahit anong mangyari, pero yun nga, Manda pa rin round 3, so Manda. Yo, Ilaya, binoto ko si Manda Baliw. All 3 rounds. All 3 rounds. Sobrang lakas nung nung mga one-liner jokes Yes. niya, tapos yung mga one-liner na seryoso, tapos yung current issue na ginagawa niyang jokes, ang lakas. Yun, all 3 rounds. All 3 Manda rounds, Baliw. yeah. Props pa rin kay Harlem. Ayun, bago ako pumunta sa mga linya na naisulat ko, para sa akin binoto ko all 3 rounds si Manda Baliw. Napaka on point ng mga Yes. jokes niya. Tapos yun, yung transition niya,
para ibato naman yung mga seryoso niyang linya. Pero sumusuntok pa rin, kumbaga pinatunayan niya na hindi lang siya masyadong nagdedepende sa jokes, kaya niya pa rin mag-transition sa bars. Yun, naisulat ko yung wala na sa sistema yung bato sa round 1 ni Manda. Ganda nun kasi saktong-sakto sistema yung bato sa Senado, yun, sakto yun. Tapos yung round 2 naman, para sa akin, isa sa pinakamagandang angle, yung parang sinabi ni Harlem na yung angle about sa kanya sa sugal. Tapos binalik niya na ano kaya mangyayari kung hindi ko sinugalan to. Kumbaga si Manda Baliw na nagsimula sa sunugan. Ganda nun. Pero yun nga, ang mga naging difference, yung mga one-liner ni Manda. Yung mga bingot, yung ramdam mo yung linya parang paglaplapan sa bingot. Yun, yung mga ganun. Kaya all 3 rounds, Sir Arik. So, ayun. Klarong-klaro. Unanimous decision. All 3 rounds. And lahat ng 5 judges, all 3 rounds talaga binoto si Manda. So, yun lang. I think sobrang naging one-sided ng battle. Maganda yung pinakita ni Harlem, pero since it was a style clash, sa tingin ko sa overall performance talaga na dominate ni Manda yung battle na to. So, yun lang. Okay, so we're done sa tatlong isabuhay. I mean, we're done sa 6 na battle sa isabuhay. Try natin i-recall Shea Bagsik, Harlem Manda, ito. Poison 13 Sensei. Sino pa? Sino pa ba? Slack 1 Krega. Dalawa pa. Kilan Fruz. Last. Shaboy Sak. So, yun yung 6 na na-review natin. So, ang natitira na lang Unico, G-Clown, and Goryong Talas Raffian. So, let's wait for that. But, sa ngayon, meron tayong 3 re-reviewin dito sa Flip Top. Yung Jonas MP3, Syed Marshall, Zaki Burst Band. Tapos after nun, kung hindi pa rin uploaded yung 2 isabuhay, proceed tayo siguro, balik tayo sa mga request videos. Ilan na lang to 1, 2, 3, 4 na lang ata to, or 3. Yun na lang, konti na lang naman to. So kung meron pahabol sa request, comment nyo lang. Natin yan. Reviewin natin yan ngayong month ng June. Okay, so yun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.